mga ka-workshop, welcome po muli sa panibagong episode ng ating programang My Vocation is Love. So as you can see po, may bago po tayo ngayong makakakwentuhan sa araw na ito. Okay po, sister, pagpakilala ka sa ating mga ka-workshop. Ako po si Sister Rolette Narbonita, MCSE from the Diocese of Marvel. Yan, sinabi na ng sister ko taga saan siya. Nasa tanong ko sana, sister, taga saan ka nga? Yeah. So sister, mag-share lang tayo ng ating short vocation story para maka-encourage tayo sa ating mga viewers. Mag-umpisa na ako. Yes! Nag-start ang aking vocation story nung namatay yung aking kapatid. Tawag namin sa kanya, pangatlo sa amin yon si Tata, na before siya namatay, nag-share si nanay na sabi niya, ang sabi daw ng kapatid ko, kasi may anak siya na isa, sabi niya, nanay, wag na po kayong umiyak, ako po ay sinusundo na. Nandyan na po si Jesus, nandyan na po si Mama Mary. So, habang kinikwento yun ng nanay ko, parang paulit-ulit siyang naglalaro sa isipan ko. At that time, I was working as quality control inspector ng isang cleaning company, pagawaan ng lata sa Jensen. So, habang ako'y nag-work, sabi ko parang naging ano siya sa akin na, oops, paano pag ako ang namatay? Sino ang susundo sa akin? So then, it start my vocation story. Doon nagsimula lahat. Then kasi I was working at that time, then active din ako sa simbahan bilang youth minister. So I'd been a youth minister for almost 11 years. Nag-start ako high school. So I'd been into different formation, but it doesn't really lead me to vocation until I experienced the youth encounter. Na alam nating lahat ng youth encounter ay galing sa Birak. Then doon ko talaga naramdaman at doon ko nakita na may bukasyon ako, but I always refused, no, hindi ko siya pinapakinggan, gawa ng panganay kasi ako sa 8 magkakapatid. I have to work para matulungan ko rin makapag-aral yung aking mga kapatid. Then, at that moment, merong isang ina na, kasi I was the head of the youth choir at that time, gusto niyang sumali yung anak niya sa grupo. Then she asked me if okay lang daw na sumali yung mga anak niya. So, sabi ko naman okay lang po, but at that moment, that nanay, si Ate Rory, kilala siya sa amin na si Ate Rory, she started praying for me for 5 years. Kasi nakikita niya sa akin na active ako sa simbahan and yet mataray ako. Tapos parang nangihinayang siya na nandoon yung bang ano mo, yung bang pagiging youth leader mo, very ideal ka. Ang ganda ng mga sinasabi mo, pero hindi naman nakikita sa gawa mo. Di ba? Usually, yun ang talagang ano. So, she was praying for me for a long time, 5 years. Tapos sinabi niya yun sa akin. Then, at that moment na pagkatapos kasing mamatay yung kapatid ko, sumunod yung tatay ko after 2 years. So, at that time, kasi ang nangyari doon, after nung death ng kapatid ko, I started to, kasi sabi nga ni Ate Rory, I have that vocation, but I don't have the courage to respond kasi nga because of the responsibility na ibinigay sa akin bilang panganay. But I prayed and I discerned at nakita ko, nagkaroon ako ng courage and strength to respond dahil sa pagdarasal. I spent a lot of time in the Adoration Chapel. I searched yung ano ba talaga yung charism ko. I've been into the Dominican Sisters of Siena. Naging aspirant ako doon. And then, parang nakikita ko na hindi talaga ako para doon. And then, pumunta ako sa Passionist Sisters sa Jensen. So, doon ako unang pumasok as aspirant. So, I've been there for almost, I don't know, months. And pagkatapos noon, dumating yung isang pinakamalaking challenge sa buhay ko na namatay yung tatay ko, kaya ako lumabas. Kasi nakita ng kongregasyon na I need to help my family kasi nga, ako nga yung panganay. So, lumabas ako doon. And then, but the vocation is still there. Ang lakas-lakas pa rin ng bukasyon, ang lakas-lakas pa rin ng pagtawag. But I cannot refuse the responsibility na meron ako. So, at that moment, pero nandoon pa rin yung pag-iyak ko, bakit kailangan kong lumabas, bakit hindi pwedeng doon ako sa loob, pero yung ang reality, yung katotohanan na kailangan mo talaga tulungan ang pamilya mo.
after my father's death, talagang lugmok na lugmok kami. Wala naman kaming ibang pinagkukunan. Tapos, yung mga kapatid ko nag-aaral pa. So, tumulong muna ako ng mga, hindi rin tumagal, parang 1 taon nang din akong tumulong. Tapos, nagsimba ako noon sa Dajangas Parish. Nakita ko ang dami-dami mga madre at mga pari. Sabi ko, anong meron? So, nakita ko rin yung congregation ko doon. Ako iwas na iwas doon sa congregation ko dati kasi sabi ko nga parang ang sakit-sakit pa rin, ang sama-sama pa rin ang loob ko. Bakit ako lumabas? Parang ganun. Then, nakita ko yung habit ng MCST. Tapos, ang ganda-ganda pa noon kasi yung reflect ng ilaw galing sa taas ng simbahan, parang nag-reflect doon sa madre. Naka-reflect sa MCST. Sa MCST. Kaya sabi ko, ang lahat, sa ano doon, sa lahat ng mga madring nandoon, yung madring iyon ang parang, bakit? Parang ang ganda-ganda niya. Sabi ko, ang ganda-ganda niya. Tapos nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag-approach. Sabi ko talaga, sister, ano pong congregation niyo? Tapos sabi niya sa akin, Missionary Catechist of St. Therese. Alam mo ba kung sinong madring yon? Si Sister Aida. Sister Aida. Sister Aida. Sabi ko, ang ganda-ganda niya. Parang siyang si Mama Mary at that time. Parang attract na attract ko sa kanya. Pero hindi kasi yung, yes, na-attract ako doon sa habit. But before that, yung mga kabatch ko kasi sa Dominican Sisters, so siya na namang aspirant, nauna na sila dito sa akin at sinasabi nila, uy, dito ka sa amin sa MCS. Sabi ko, nandito na ako sa Passionist. Tapos sabi ko nga, tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Then sabi ni sister, kung talagang magmamadre ka, ibibigay ko sa iyo yung requirements. Binigyan niya ako ng requirements and then kung kaya mo itong matapos within 2 days, sama ka sa akin pauwi na sa Tayabas. Ganun kabilis, ano? Ganun kabilis. And God really provides me a person, yung sabi ko nga sa inyo, si Ate Rory, na very supportive sa vocation at saka marami din siyang tinutulungan. So hindi lang ako nag-iisa na tinulungan niya sa ganitong buhay. Marami kami na tinulungan niya at until now, meron nandito kami na patuloy pa rin nagdadasal para sa kanya. So, she was the one helping me na para makuha ko yung lahat yung mga requirements. And then after that, after nung kanilang assembly doon sa Jansen, sumama na po ako papunta sa MCST. So yun po, doon po nagsimula yung aking bukasyon at doon din po nagkaroon din po ng courage to respond because I did not stop praying. Kasi sir, ito yung lagi ko tinatanong sa akin mga nakagiging kakwentuhan, ano? How about your family, your parent, your mother and sisters nung pagpasok mo? Honestly, nung buhay si tatay, walang problema. Kasi nandoon pa yung nagpo-provide sa family. Pero nung namatay ang tatay ko, napakahirap, sobrang hirap. Kasi wala kaming inaasahan. Then, ang naalala ko noon, tinulungan ako ng kaibigan ko na isang principal na magturo sa multi-grade sa bundok. Some way part of Barangay Conel in Jansan. So nagturo ako ng kinder to grade 3. Nung umuwi ako kasi malayo bundok yun habal-habal yung sinasakyan namin, paakyat talaga yun, buwis buhay, parang ganun ba. Tapos umuwi ako, pagod ako, sabi ko, Nay, idlip lang ako kasi pupunta ko ng simbahan, may practice kami. I did not cut off my responsibilities kasi nga, nung lumabas ako, hindi naputol yung aking pagiging active sa simbahan, nandun pa rin ako. Parang dinidiligan ko pa rin yung siyempre iniingatan ko pa rin yung bukasyon ko, inaalagaan ko pa rin. Sabi ng nanay ko, bigla niya akong ginising. Na naginip ako, kinukuha ka daw ng demonyo. Tapos sabi na, sige na, balik ka na sa kumbento. Then, yun na. Tapos, pero, hindi pa rin naging madali kasi yung nararamdaman ko nagkaroon kami ng kapatid ko yung sumunod sa akin na sinabi nga niya na parang tama naman siya, reality naman talaga na kung kailan kailangan nila ako, kailan ako wala. Tapos ang palagi ko lang sinasabi sa kanila, mas higit na makakatulong ang Diyos sa inyo kung nandoon ako sa loob kaysa nandito ako sa labas. Kung ano lang ang kaya kong maitulong sa inyo, yun lang. Tapos yun, parang although until now, mayroon pa rin mga ganong usapin, napupunta pa rin kami sa ganong usapin, pero ang ginagawa ko na lang, nagdadasal, tumatahimik at pinapakinggan sila kasi hindi ko naman maintindihan yung sitwasyon nila kasi I've never been into their situation. Pero nandoon pa rin yung paghihingi ko talaga ng grasya sa Diyos na sana maunawaan ng mga pamilya ko. Pero ngayon,
parang hindi na gano'n naging issue yung yung pagiging madre ko kasi alam naman nila na nandito ako palagi sa kanila. Ganun talaga, sister, kahit naman nung mga ibang nating sharer noon na madre, nakikita ko yung process baga, pagkalooban talaga ng Diyos, kahit anong gawin natin, mag-resist ka man, or let's say, magbigay ng another chance, soon, like that, siya yung gagawa ng paraan talaga, no? Kung saan ka talaga, like your situation, nasa dumilikan ka na, pero talagang hindi ng kalooban ng Diyos para sa iyo. 'Di ba, no? So ganun yung nakikita kong process ng Diyos na ginagawa sa bawat isa sa atin. Tapos yung naano ko nga din, kasi nga ako ay naging katikista din nung ako elementary. Mm-hmm. Hindi katikista talagang katikista, kasi yung nanay ko katikista. So, yung kapitbahay ko talagang may iniidulo akong katikista. Yung kapitbahay namin, ito yung bahay namin, katabing bahay lang talaga namin, si Tita Dilen. So, parang sa kanya ako natuto talagang magturo kasi palagi niya akong inaasan, Rolet, ikaw maglista sa mga bata, o Rolet, yung rosary mamayang gabi. Kasi napakaganda yung community namin noon, napakasimpleng komunidad. Pero yung mga bata, kami yung nagdadasal ng rosaryo kada alas 6 ng gabi. Tapos kami yung kumakanta. Kaya sabi ko nga, yung aking bukasyon, alam ko nang galing doon sa komunidad namin. Kasi yung community namin, ayun bang pagdating sa simbahan, sabay-sabay kami lahat. Hindi namin nakikita kung mahirap ka, mayaman ka, walang ganun sa amin. Ang sa amin doon, talagang yung expression of faith na meron kami, yun yung nakagisnan ko, nakamulatan ko, nasabi ko nga, how I love, na pagdating ng araw, ako naman yung gagawa noon. Yung bang sa akin ko lang, sa sarili ko lang yung sinasabi. You are still catechist, sister. Yes. Kasi di ba, missionary catechist of St. Therese, you know. Hindi ko nga din lubos maisip. At saka isa pa na naalala ko noon kay Ate Rory, binigyan niya ako ng dasal ni St. Therese. I don't know her. Saka ko lang nalaman na si St. Therese pala yon nung ako naging novice na. Kasi nandun yung picture niya, sabi ko, hala, siya yun. Sabi ko, siya pala yun. Sabi ko, si Ate Rory talaga para-paraan din. Yung binigyan niya sa aking prayer, ay prayer ni St. Therese nung nasa labas pa ako. Tapos, yun nga, siguro nga, God really, kumbaga may plano talaga ang Diyos sa bawat isa. Yes. Kaya nga doon sa ating mga aspirant na sinasabi din minsan na they still have the responsibility to their family, like financial support, like that. In your case kasi, you let God, Yes. you know that? You let God mag-decide or bahala siya. Let's say, nag-response ka naman nag-response ka sa responsibility mo sa family mo, but still, andun yung pagpapaubaya sa Diyos na Lord, kung talagang para dyan ako, so let it be. Diba? Yun yung maganda dapat na yung disposition natin, that although we have the responsibility, but still, andun yung ipapaubaya natin sa kamay ng Diyos kung ano pa yung dapat sa family natin at para sa atin. So sister, yung maigsing vocation story ay hopefully maraming makaka-relate at maraming matutulungan sa kanilang pagdedesisyon din, and then marami rin tayo ma-inspire. So anong gusto mong sabihin, sister, doon sa mga ating, not only the aspirants, say for example, yung mga viewers natin, no? Iba-iba kasi yung viewers natin. Honestly, ito ang hindi ko nasabi kanina, sister. Nagsimula sa pagdarasal, pero ang una ko talagang naramdaman kung bakit ako nagkaroon ng lakas ng loob na tumugon ay yung pagmamahal. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, nagkaroon ako na-develop sa akin yung pagdarasal at saka yung pagmamahal sa banal Sakramento sa altar. sa altar. Na naging, ito rin pala yung ng MCSD. Yes. Sabi ko nga noon, si Ate Rory talaga yung nag-guide sa akin how to love Jesus in the Blessed Sacrament. And I spend a lot of time. Sabi ko nga noon, if somebody asked me, who are your friends? Sabi ko, my only friend is Jesus. Kasi pag may problema ako bilang isang panganay sa bahay, doon ako tumatakbo agad. College pa lang ako, tumatakbo na ako sa Adoration Chapel. And I felt that love. Then sabi nga ni Ate Rory, kung love mo talaga si Jesus, hindi ka magdadalawang isip na ibigay mo ang sarili mo sa Kanya. Then I said, yes, mahal na mahal ko siya. Nasabi ko, hindi ko nga maintindihan yung generosity of oneself. Noon, hindi ko maintindihan yon. Ngayon ko lang na-realize, nga pala, talaga yung pagbibigay pala sa sarili. Nagsisimula doon sa tunay na pagmamahal na meron dyan sa puso mo. At saka masasabi ko doon sa ating mga aspirants na, palagi yung sinasabi kasi yun, lalo na sa mga nagtatrabaho na, ako 11 years akong nag-work. Kung ano yung nangyari sa akin, ay hihingi, yun ang advice sa akin ni Ate Rory. Ihingi mo yung grasya
yung courage, yung strength na tumugon ka doon sa tawag sa iyo. Kasi ibibigay yun sa iyo ng Diyos. Kasi sabi niya, pag humingi ka ng grasya sa Diyos, you have to be specific. Ano ba talaga yung grasyang hihingin mo? So yun, paulit-ulit kong hinihingi sa kanya yung grasya at saka syempre yung kabukasan ng aking pamilya sa buhay na aking pinili. Na maging masaya sila sa akin. Yes, tama po yan, sister, no? Sister, baka meron kang gustong batiin o i-shoutout man lang sa ating mga viewers or sa sa iyong mga kakilala pala. Hi pala sa mga kaibigan ko dyan sa kung saan nagsimula yung aking vocation sa Senior San Jose Carton Village, Porok 13, Lagao General, Santos City. Maraming salamat po sa aking mga nanay, sa aking naging tatay dyan, sa aking mga kalakbay sa pananampalataya. At ang Catholic Youth Ministry noon sa Lagao Parish, St. Peter and Paul Parish, Lagao. Kayo din po ang naging dahilan kung bakit po nabuo ang bukasyon sa aking puso, sa aking mga kasama, kay June, Kuya Jerson, Ate Ai, Ate Apple. Ang dami nila kasi ang expression of namin after youth encounter, naging part kami ng youth choir, naging part din kami ng iba't ibang grupo. Kumbaga, until now, they are serving the church at sila yung naging mga guru ko talaga sa pananampalataya. At sila yung, kung sabi nga sa education, it takes a village to raise a child. Sa amin naman, it takes the whole community, the St. Peter and Paul Parish, Lagao, and the Senior San Jose Carton Village to raise a vocation. Kumbaga, mabuhay yung bukasyon sa isang mananampalataya at sa isang kagaya kong tumugon sa pagtawag ng Diyos. So mga kaboksyat, isa na naman pong bukasyon ang inyong narinig sa araw na ito. Actually po, ipagpapatuloy po namin ni Sister Rodet ang kwentuhan. Yes. Kasi po, this time, my God, tutugunan ko po yung nagre-request, mga nagre-request. Actually, Yes, po. mga, hindi lang isa, Hindi no? lang iisa. Tutugon po ako ngayon mag-respond sa request na mga hinihingi ng aking vocation story. My God, mayayain po ako eh. Hinihintay natin lahat. Pagpapatuloy po namin aming kwentuhan. At kaya po, iyan po ay isa rin niyo pong aabangan sa susunod na Wednesday. Dito lang sa ating programang My Vocation is Love. # ang aking awit ay pag-ibig.